Sa ating huling pag-aaral mga kapatid, tinalakay po natin ang dialogue between Christ and the Samaritan woman. We have come to learn that ninais po ng Diyos Ama na sila Kristo po at ang kanyang mga alagad ay bumalik sa Galilea. Subalit, nakita ho natin that ang posisyon nila Kristo when it comes to location, sila po ay nasa Judea. At upang makarating po muli sa Galilee, which was north, it would take about 3 days kung sila po ay dadaan sa sentro ng Samaria. Dahil sa ating huling pag-aaral, ang Judea po is in the south. Ang Galilee is in the north. Pero para makapunta po sa Galilee within 3 days journey, dadaan po sila in Samaria. Kung saan natutunan din po natin na dahil po diring-diri ang mga Hudyo sa mga Hentil, sa mga Samaritano na ito, dahil po sa kanilang maling paniniwala daw, at pati na rin po sa kanilang hindi pagiging purong-puro Hudyo, because they were halfers, so to speak. They were half pagan, they were half Gentile, and half Jewish. Ayon po sa ikalawang hari 17, dahil po dito, pinagdidirihan po nila na makita, makipag-usap, or to be in the same room and presence as the Samaritans. Kaya ang ginagawa po ng iba para lang makarating sa Galilee, hindi sila dediretso sa Samaria, kundi iikot po sila sa ibang rota para lang maiwasan po nila na sila po ay ma-defile, so to speak, ng mga Samaritano. Pero si Kristo, kitang-kita ho natin, inudyokan po siya, according to verse 4, that He must go to Samaria. At dahil po dito, natagpuan po niya ang isang babae in Sychar, na kung tawagin po sa lumang tipan, Shechem. And we will learn more about that, Lord willing, mamaya, and why that plays a huge significance sa ating pag-aaral. But nonetheless, nagpahinga ang ating Panginoon, and there nakita po niya at Jacob's well, isang Samaritana, kung saan nabasa ho natin, siya po ay may 7 asawa. At yung kinakasama po niya ay hindi ho niya asawa. Ito po ay nagbibigay ng mga ilang pahiwatig na hindi kinikilala po ng Diyos ang tinatawag na living in or common law relationships. Kundi ang para po sa Diyos, one man and one woman in marriage is the only sexual relationship na kanyang kinikilala. Pero yung babae, maari ay nangangalo niya. There are some perspectives that maari patay na yung mga asawa na ito, pero yung kinakasama po niya, she was living in common law relationships, which is katumbas po ng immorality. Or perhaps buhay pa ho ang kanyang mga asawa, pero yung kinakasama po niya ngayon is not his husband or her husband. And therefore, namumuhay po siya sa pamumuhay bilang isang nangangalo niya. Whatever the case might be, kinausap po ni Kristo ang babaeng ito and offered her waters that gives eternal life. The living water. Matter of fact, kung babasahin po natin saglit on John chapter 6, may matututunan po tayo dito in John chapter 6, beginning at verse 35. Tignan niyo po ang nakalagay in John 6 verse 35, patungkol po sa mga metaphors na ginagamit po ng ating Panginoon tungkol sa buhay na walang hanggan. Sa Juan 6:35, ang sabi po ng ating Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang dumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Yan ang madalas po natin na nakikita po sa Gospel of John. Si Kristo po ay madalas na gumagamit ng mga tinatawag metaphors. Merong itong hinahalintulad. Halimbawa, sinabi po ni Kristo, ang sino mang iinom sa tubig na ito, kailanmay, hindi na siya mauuhaw. So hinalintulad po ni Kristo ang kanyang sarili sa isang well na kahit kailan ay hindi mauubusan ng tubig. Pangalawa, nabasa ho natin kanina, I am the bread of life. Anyone who eats of this bread, anyone who eats of this flesh, ay hindi na siya magugutom. Pero ang dating sa mga iba, parang cannibalistic si Kristo. But they do not understand, gumagamit po ang ating Panginoon ng mga metaphors for them to understand
that He is the bread, He is the water, nang ibig sabihin, you need Him for spiritual life. Kung sa physical, kailangan po natin ng pagkain, kagaya po ng tinapay. At sa physical, kailangan po natin ng inumin, kagaya po ng tubig to survive. How much more spiritually? Kailangan po natin ang spiritual bread na si Kristo. Kailangan po natin ang living waters na walang iba kundi si Kristo. And habang tumatagal po ang ating pag-aaral in the Gospel of John, hinalintulad po ni Kristo ang kanyang sarili sa isang pintuan. Ako ang pintuan at ang sino man papasok sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa apat na ebanghelyo, si Mateo is considered to be the most structured out of the four Gospels. Marcos, the most dramatic out of all the Gospels. Luke, the most thematic out of all the Gospels. At pagdating po sa ebanghelyo po ni Juan, siya yung tinatawag the most theological sa lahat ng ebanghelyo. Bakit po? Dahil lahat ng sinasabi ng ating Panginoon sa aklat na ito ay may theological na implications and significance. With that being said, mga kapatid, kung babalikan po natin on John chapter 4, hindi natapos ang dialogue po ni Kristo dun sa babae on living waters, kundi itinuturo ho niya dito sa babaeng ito ang tamang pagsamba. Basahin po natin ang talatang 20 of John chapter 4. Sabi ho dito, ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito. Pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem nang dapat sumamba ang mga tao. Now, maaari ho natin tanungin, bakit ito agad ang naging statement ng babae? Kung natatandaan po natin, bago ho niya sabihin ho ito, ano po yung mga naganap? Well, unang-una, sinabi po ni Kristo sa kanya, nais mo magkaroon ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Tawagin mo muna ang iyong asawa. Nung inamin po ng babae na wala ho siya asawa, binulgar po ni Jesus na totoo ang kanyang sinasabi dahil nangangalo niya ho siya o namumuhay sa isang bagay na hindi tama o karapat-dapat. So ngayon dahil po in-expose ni Kristo ang kanyang baluktot na pamumuhay, ang sabi po ng babae, I believe and I perceive na ikaw ay isang propeta. At bakit po niya nasabi yon? Dahil sa kanilang paniniwala, may darating na propeta na kagaya po ni Moises na magmumula po sa mga Hudyo. At ang trabaho po ng isang propeta is that hinihahayag po niya kung ano yung nakikita ng Diyos, kung ano yung naririnig ng Diyos na dapat malaman ng mga tao bago dumating ang matinding kapahamakan. Kaya nga kung pag-aaralan po natin ang Lumang Tipan, ano po ang naging reaksyon ng sambahayan po nila Jesse nung malaman po nila na si Samuel bilang propeta ay dadalo po sa kanilang bahay. Sila po ay nanginig. Dahil iniisip po nila kung may dadalo na isang propeta, maaari maghahatid po sila ng isang matinding balita that is troubling. Ganoon din ang naging naranasan po ng babae nung malaman niya na si Kristo po ay may kaalaman sa kanyang baluktot na pamumuhay. Kaya ang kanyang tanong is this, dahil ikaw ay isang propeta, I might as well ask you this question. Where is the true place of worship? Kasi kung ikaw ay propeta ng Diyos at nagpapahayag ang Diyos sa iyo at nagkakaroon po ng dibisyon at debate ang mga Samaritano at ang mga Hudyo sa lugar kung saan dapat magsamba o sumamba sa Diyos, you might as well ask the prophet of God. I perceive you are a prophet. Pero sinasabi ninyo na ang tunay at lugar na pagsamba ay nasa Jerusalem. Pero sa amin at sa aming mga ninuno, sa aming mga sinuunang ama, ang tamang lugar ng pagsamba is on this mountain. Now, what is this mountain na binabanggit po ng babae? Dahil sa lugar po ng Sychar o Shechem o Samaria, may mga ilang bundok ho dito. But what specifically was the mountain na binabanggit po niya kung saan sumasamba ang kanyang mga ninuno? Now, just to give us a quick overview, ang mga Samaritano, mga kapatid, if you look at their history,
Kagaya po na nabanggit ko po sa inyo kanina, makikita po natin ang kanilang kasaysayan sa Ikalawang Hari 17. At kapag may oras po tayo na basahin po ito, during the times of exile, ang sabi po ng Biblia, ang mga Hudyo ay nilagay sa Samaria. Subalit inutos po nung hari during that time na dalhin yung mga taga ibang lugar, mga hentil, at ilagay po sila dito sa Samaria. At habang tumagal po ang mga ilang taon at panahon, ang sabi po na salita ng Diyos, yung mga Hudyo ay nag-asawa ng mga hentil. Nag-asawa sila ng mga pagano. Kaya ang naging bunga po ng kanilang relasyon ay nanganak po sila na may mga, masasabi po natin, Samaritans that are half Jewish and half Gentile. Pero, anong ibig sabihin po ng babae that our fathers worship on this mountain? And I want to take you here in Genesis chapter 12. Dahil meron pong paniniwala ang mga Samaritano pagdating po sa mga lugar ng tamang pagsamba. Genesis chapter 12, at simulan po natin dito sa talatang 6 hanggang 7. Genesis chapter 12, verses 6 to 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Biblia, pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sa malaking puno ng More roon sa Shechem. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga Kananeo. Pagkatapos nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo. Kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. So dito sa Genesis 12, para po sa mga Samaritano, dahil ang Sychar is where Shechem is, yung Shechem noon ay tinatawag Sychar in the Gospel of John. Ang paniniwala po ng mga Samaritano is, ang aming mga ninuno, si Abraham, dito sila sa Shechem or Sychar, sumamba sa Diyos. Dito sila gumawa ng altar. Kaya hindi sa Jerusalem ang lugar ng pagsamba, kundi sa Shechem in Sychar. Bukod pa ho dito, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 33, may kinalaman po ang Shechem sa buhay po nila Jacob. Genesis 33, at basahin po natin ang talatang 18 pababa. Genesis 33, verses 18 to 20. Tignan niyo po ang nakalagay. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa Canaan mula sa Padam Aram na walang masamang nangyari sa kanila. Nakarating sila sa lungsod ng pagmamay-ari nina Shechem. Nagpatayo sila ng mga tolda nila malapit sa lungsod. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pirasong pilak. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohe Israel, which means God of Israel or the mighty God of Israel. So ano po yung napansin natin so far in the book of Genesis? Si Abraham pumunta sa Shechem at gumawa ng altar. Si Jacob bumuli ng lupain from Shechem at gumawa ng altar. Sa gayon, ang paniniwala po ng mga Samaritano, it is in Sychar, it is in Samaria, where is the place of true worship. Yun ang pinagdedebatehan po ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. Ang aming mga ninuno, si Abraham, si Jacob, dito sa Shechem, ay nagbigay ng altar sa Diyos. Pero hindi po natapos diyan. Pagkatapos po ni Abraham, pagkatapos po ni Jacob, nung dumating sila Moises, may inutos po si Yahweh kay Moises at sa mga Israelita tungkol sa isang bundok kung saan mananatili ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Basahin po natin dito sa Deuteronomio Kapitulo 11. Deuteronomy chapter 11. At simulan po natin ang basa dito po sa talatang 29 hanggang 30.
Deuteronomy chapter 11 verses 29 to 30. Sabi po ng Biblia, kapag dinala kayo ng Panginoon na iyong Diyos sa lupain na iyong titirahan at aangkinin, ipahayag ninyo ang mga pagpapala sa bundok ng Gerizim. At ang sumpa ay ipahayag ninyo sa bundok ng Ebal. Ang mga bundok na ito ay nasa kanluran ng ilog ng Jordan, sa lupain ng mga Kananeo na naninirahan sa lambakang Jordan, malapit ng bayan sa Gilgal. Hindi ito malayo sa mga malalaking puno ng More. So ano po yung tawag dun sa bundok kung saan mananatili ang pagpapala ng Diyos? Gerizim. Nasaan po ang Gerizim? Malapit sa lugar ng More. Nasaan po ang mga lugar ng More? Sa Shechem. At nasaan po ang Shechem ngayon? In Samaria. So ang paniniwala po ng mga Samaritano, dahil ang pinanghahawakan lang po nila is Genesis and Deuteronomy, hindi nila tinatanggap ang Joshua hanggang Malakias. Ang salita lang ng Diyos para sa kanila is Genesis and Deuteronomy. Limitado po ang kanilang pangunawa sa pagsamba sa Diyos. Dahil para lang sa kanila, saan nagpuri si Abraham? Sa Shechem. Saan nagpuri si Jacob? Sa Shechem. Saan ang mananatili ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos? Sa bundok ng Gerizim. Saan yon? Sa Shechem. So sa kanilang teolohiya, hindi sa Jerusalem ang lugar ng pagsamba, kundi dito lang sa bundok ng Gerizim. Dito sa lugar na ito ay nagtayo ang aming mga ninuno ng altar, hindi diyan sa Jerusalem. Pero ang pananaw ng mga Hudyo ay naiiba sa pananaw po ng mga Samaritano. Dahil hindi lang po nila pinanghahawakan ang Genesis at Deuteronomio, kundi pinanghahawakan po nila ang buong aklat o yung mga aklat na nakalista sa Lumang Tipan. From Genesis all the way through to Malachi. Kaya para sa mga Hudyo, sasabihin po nila, tunay at totoo ang yung sinasabi. Totoo, dyan nagtayo si Abraham ng altar. Totoo, dyan nagtayo si Jacob ng altar. Totoo, pinagpala ng Diyos ang bundok ng Gerizim. Subalit, kung babasahin mo yung mga ilang teksto sa buong Lumang Tipan, ang Jerusalem is the place of worship na sinasabi ng Diyos. At saan po natin mababasa yan? Basahin nga po natin ang Deuteronomy chapter 12. Deuteronomy chapter 12. At simulan po natin dito sa talatang 5, o talatang 4 rather. Deuteronomy chapter 12 verses 4 and 5. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Huwag ninyong sasambahin ang Panginoon na iyong Diyos na gaya ng paraan ng kanilang pagsamba, kundi dumulog kayo sa Panginoon na iyong Diyos at parangalan siya sa lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. Ngayon, nung binasa po natin kanina ang Deuteronomy 11, totoo, pinagpala ng Diyos ang Mount Gerizim. Pero in the next chapter, in chapter 12 of Deuteronomy, ang sabi ng Diyos, may pipiliin ako isang lugar mula sa teritoryo ng mga Israelita. Ang Samaria ay hindi teritoryo ng mga Israelita. Ang naging teritoryo po ng mga Israelita kapag binasa ang una at ikalawang Samuel, Hari at Kronika, nung dumating si Haring David, niluso po niya ang lugar na kung tawagin Jebus, at nung kinuha po niya ang lugar na Jebus, pinangalanan po niya ito Jerusalem. At nung pinangalanan po nila Jerusalem, ang lugar na bilang teritoryo ni David, biglang nagkaroon ng nais si David, Panginoon, nais ko po na gumawa ng isang templo para sa inyo. Pero nangako at nangusap ang Diyos kay David
Narinig ko ang iyong dalangin. Subalit, hindi ikaw ang magtatayo ng templo, kundi ang iyong anak na si Solomon. Kaya kapag binasa po ang unang Hari Kapitulo 8, nung naitayo na po ni Solomon ang templo ng Diyos sa Jerusalem, biglang bumaba ang presensya ng Diyos at sinabi ng Diyos, nandito na ang lugar ng pagsamba sa akin. Yun ang pinagtatalunan ng mga Hudyo. At yun ang pinagtatalunan ng mga Samaritano. Is it in Samaria? Is it in Jerusalem? Pero makikita ho natin mamaya mula sa ating napag-aaralan ngayon, there are three things that we can learn from this dialogue. At yung una, the false view of worship. Ang maling pananaw sa pagsamba. Kagaya po ng pinagdedebatehan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano, yan din ang pinagtatalunan ng marami mga reliyon. Kung kakausapin niyo po ang isang scholar ng mga Roman Catholic, sasabihin po nila, the true church is at Rome, was founded by Rome, and can be only worshipped by the Roman Catholic religion. That is where true worship resides. Kapag kinausap niyo naman po yung mga ibang kapatid natin na talagang pinaninindigan po nila ang King James Version of the Bible, sasabihin po nila, unless you read the King James translation of the Bible, hindi ka maliligtas, you will not know the true way of worship. Or, kung kakausapin po natin ang mga ibang denominations na radical within the Christian worldview, sasabihin po nila, unless you are Baptist, you cannot worship well. Unless you're Pentecostal, you cannot worship well. Unless you are Wesleyan or Arminian or Methodist, you cannot worship well. So ngayon, ang lugar ng pagsamba ay nasa denomination na, nasa paggamit ng tamang salin ng Biblia, or nasa church building. Huwag kayo sasamba dyan, dito na lang kayo sumamba. Pero ano po ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa pagsamba? Kagaya po ng Samaritana, ang iniisip niya, ayon sa kasulatan, this is the place of worship. Pero sa mga Hudyo, kagaya ni Kristo, no, worship is in Jerusalem. So ngayon, dahil po mali ang pananaw ng babae pagdating sa pagsamba, the second thing that we will learn this afternoon is that ibibigay na po ni Kristo sa kanya the true meaning of worship. Kung tutusin mga kapatid, kagaya po ng mga nabanggit po in last night's fellowship, nagkaroon po ng mga ilang diskusyon that were edifying at may nagkaroon po ng isang paksa na lumitaw sa aming pag-uusap. Bakit nga po ba wala tayong sariling church building? Humanistically, we can say hindi pa natin kaya financially. And that would be correct. Another reason would be, wala pang binebenta na church building for us at the present moment, which would also be correct. Pero when you come to think about it, palipat-lipat po tayo ng mga ibang lugar. And yet, kumikilos pa rin ang Panginoon at ang Kanyang Espiritu, hindi dahil sa lugar kung saan tayo, kundi dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos kung saan kumikilos ang Espiritu Santo sa sino man tatanggap ng kanyang katotohanan. Pumunta ka man sa garahe at magpuri, o sumimba man tayo sa bahay, o sumimba man po tayo dito sa lugar na ito kung saan tayo pinagpapala ng Diyos, it doesn't make a difference because worship cannot be limited to a location or building. Yan ang problema ng mga Samaritano. Yan ang problema din ng mga Hudyo. Para sa mga Hudyo, hindi. Sinabi ni Zechariah na Jerusalem ang lugar kung saan mananahan ang presensya ng Diyos. That's in Zechariah 1 and Zechariah 2. Pero sinasabi ni Kristo, that is not the case. Madam, babae, or the word gune, which means madam o babae, madam, that is not the case. Yan ang tehelohiya ninyo. Pero hindi alam ng babae na dahil yun ang tehelohiya po niya,
Ang kausap po niya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Jesus is the theology of God. Jesus is the Word of God. He is the revelation of God. Ang pananaw ng babae tungkol sa Diyos could not be compared kay Kristo because Jesus was in the bosom of the Father since the very dawn of time, if we can use that loosely. So ngayon, ipapakita po ni Kristo ang tamang pagsamba. Tignan niyo po dito in verse 21 of John chapter 4. John chapter 4 verse 21. Sinabi ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Now let's pause here. Kinontra po ba ng ating Panginoon yung paniniwala ng babae? Hindi. Sabi niya, you will no longer worship on this mountain. Hindi niya sinabi, masama ang kanyang paniniwala o mali ang kanyang paniniwala. Ang sabi lang niya, you will no longer worship on this mountain. Nais po gawin ng ating Panginoon ma-expand ang kanyang pangunawa tungkol sa pagsamba. Dahil kung ang pinanghahawakan lamang po nila ay 5 aklat lang sa lumang tipan, kulang na kulang ang kanilang kaalaman sa Diyos. So look what he says here in verse 22. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala namin mga Hudyo ang aming sinasamba. Dahil sa pamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. So in the first lesson, we've come to learn what is the wrong view of worship. It's not in one place or location. That's the wrong view. The second thing that we will learn here is, nais na po ituro ni Kristo sa kanya ang tamang pananaw sa pagsamba. And sinabi niya, hindi ninyo alam kung sino ang sinasamba ninyo. Nang ibig sabihin, hindi ninyo alam ang tama o yung uri o yung tamang anyo ng pagsamba dahil limitado lang ang yung mga aklat na pinanghahawakan. Pero notice what Jesus says here. Ang kaligtasan ay hindi magmumula sa mga Samaritano. Magmumula sa mga Hudyo. Anong ibig sabihin po noon? Ang ibig sabihin po ba ni Kristo dito that ang Israelita, yung bansa ng Israel, sila magbibigay ng kaligtasan? Ang ibig sabihin po ba nito na dapat ipagkatiwala natin ang lahat ng ating pananampalataya sa isang Hudyo o sa mga Hudyo o sa lahi ng mga Hudyo? Hindi ho. Ang ibig sabihin po ni Kristo na ang kaligtasan ay magmumula sa mga Hudyo is this. Sa kasaysayan ng lumang tipan, kanino ibinigay ng Diyos ang pangako? Kay Abraham. Kanino ibinigay ng Diyos ang kautusan? Kay Moises. Kanino ibinigay po ng Diyos ang otoridad na mamahala sa kanyang bayan? Kay Haring David at Solomon. At kanino po ibinigay ng Diyos ang pangako na mula sa kanilang angkan lalabas ang hari, pari at tagapagligtas? Ang mga Israelita. Kaya sabi po dito sa aklat ng Roma Kapitulo 9 in Romans chapter 9, napakalinaw kung saan nanggaling ang mga pribileyong ito. Or rather, ibinigay na pribileyo. Romans chapter 9 verse 1. Tignan niyo po ang salita ng Diyos sa katuruan ni Pablo. Romans 9 verse 1. Ngayon, ako na mananampalataya ni Kristo ay may sasabihin sa inyo. Totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. At pinapatunayan ng banal na Espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo. Maligtas lang sila. Bilang mga Israelita, look at this, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan.
Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila at ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos at nagmula sa kanilang lahi si Kristo na siya'y maging tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Amen. So nung sinabi ni Kristo, hindi nyo alam ang tunay na pagsamba. Dahil hindi nyo ba alam na sa amin mga Hudyo manggagaling ang kaligtasan? O sino po ba yung kaligtasan na tinutukoy ho nila? Si Jesus. Where was Jesus from? From the lineage of David. Where was Jesus born? In Bethlehem. The city of David. The city of bread na kung tawagin. All of this was from a Jewish background. And yet, sinabi ni Kristo something so profound. Bagamat siya ang kaligtasan, at bagamat siya ay nanggaling at nagmula sa mga Hudyo, humanly speaking, in some aspect, hindi rin po niya ipinagmalaki ang mga Hudyo, kundi sabi niya, may darating na panahon na sasamba kayo hindi na sa bundok na ito ng mga Samaritano o kahit sa Jerusalem. Nang ibig sabihin, it's no longer the Jewish background, it's no longer the pagan or Gentile background where is the place of worship, kundi it's going to be somewhere else. Not in a specific location, kundi sinabi po niya sa talatang 23 in John chapter 4 verse 23. Tignan niyo po sinasabi sa Juan 4:23. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Wala siyang binanggit na lugar, wala po siyang binanggit na location. Ang sinabi niya, ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay sasamba sa, hindi sa Jerusalem, hindi sa Shechem, hindi sa CCWC, hindi sa Grace Community Church, hindi sa anumang simbahan, kundi sa Espiritu at katotohanan. Now, ang salitang Espiritu, lalo na po kapag ginamit po ito sa aklat ng Juan, it is very profound. Halimbawa, hindi ka pwede ma-born again kung wala ang Espiritu. Pangalawa, hindi ka pwede ma-convict ng iyong mga kasalanan kung wala ang Espiritu. At hindi ka din pwede sumamba sa Diyos na wala ang Espiritu. Now, there are two things to learn from this. What does Jesus mean that you must worship Him in spirit and in truth? We can rightly say that kapag sinabi spirit, lalo na po sa Biblia, the word spirit, which means pneuma, it can refer to wind, it can refer to breath, or it can refer to the inner man or the Holy Spirit. Depende sa konteksto. Pero what does it mean overall kapag sinabi spirit, lalo na kung tumutukoy ito sa tao? We can say rightly, tumutukoy po ito sa ating buong pagkatao. Na maraming uri ng pagsamba na makikita po natin sa mga iglesia. Halimbawa, may mga pagsamba at pagpupuri kung saan nagluludagan, nagpapalakpakan, nagsasayawan, nag-hallelujah, nag-amen. Yan po ay masasabi po natin bunga ng kanilang pagsamba mula sa kanilang pagkatao. Subalit, hindi lahat ng uri ng pagsamba ay naaayon sa katotohanan. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kayo ay sumasamba ng iyong buong pagkatao, pero yung pananaw ninyo ay hindi naaayon sa katotohanan. Pwede tayo dumundag, pwede tayo mag-amen, mag-hallelujah, maglundagan, magpalakpakan po dito, pero kung wala ang katotohanan ng kaayusan, hindi pa rin tamang pagsamba yun. Now, palawakin ho natin. Pwedeng walang lundagan, pwedeng walang hallelujah, pwedeng walang palakpakan, pero kung nagpupuri man tayo solemnly, pero wala sa espiritu o katotohanan,
hindi pa rin pagsamba yun sa Diyos. Kaya hindi na susukat, hindi na babasa, o babasi rather, ang pagsamba sa Diyos in the external activities na ginagawa ho natin. God does not look at, you have to have a necktie, you need to have a suit in order to worship me properly. I can have this on, pero kung ang puso ko, punong-puno na karumihan, at ayaw ko magpatawad ng kapatiran, nagkikimkim ako ng sama ng loob, meron ako hindi pagkayang bitawan o isuko sa Diyos. Kahit na sabihin ko, purihin siya, etc., hindi pa rin tatanggapin ng Diyos yun. Meron po napakinggan at napanood mula sa isang kapatid ho natin, si John Piper. Nakakakunbik. Sabi niya sa kanyang pangangaral just recently, dahil sa technology po natin sa ating kasalukuyan, it's very advanced. May ginagamit po ngayon ng mga estudyante at may ginagamit po ngayon ng mga tao na kung tawagin po in technology, ChatGPT. Okay? Ngayon, tinanong po niya itong artificial intelligence na program, could you give me or write me a prayer of reverence to God? So, nung sinabi po ni John Piper po yun, biglang naggumawa ng program ng words, yung ChatGPT. At habang binasa po ni Piper, sabi niya, ang ganda! Napaka-eloquent, napaka-reverent ng mga salita na ginamit. You are the only one true God in whom we put our hope in. Amen. Napakaganda. Pero nauwi siya sa konklusyon. Is this worship sa harapan ng Diyos? At sinabi niya, hindi. At ang ginamit po niya na teksto ay yung sinabi po ni Kristo in Mateo Kapitulo 15. These people worship me with their lips, but their heart is far from me. Napakaganda ng mga salita. O gracious, sovereign Father, O righteous are Thou. You deserve all the praise and honor and glory. Ang ganda ng mga dumalabas sa bibig. Pero sabi po ni Kristo, hindi yan ang hinahanap ng aking Ama. Ang hinahanap ng aking Ama ay ang pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Espiritu meaning yung buong pagkatao, pero hindi lang yung buong pagkatao, pero yung gabay ng banal na Espiritu ay naroon din. Dahil kapag wala yung gabay ng banal na Espiritu, ang ating pagsamba ay hindi matotoon sa katotohanan. And it is only the Spirit of truth that will lead you into worship. Kaya marami ho umiiyak pag nagpupuri. Purihin ang Diyos. Marami nag-hallelujah pag nagpupuri at purihin dapat ang Diyos. Pero ang basihan po ng tunay na pagsamba is, umiiyak ba ang iyong kaluluwa? Lumuluhod ba ang iyong kaluluwa sa Diyos? O pagpapakitang tao lamang ba yan? Tanda ko ho yung kinakwento sa akin ng aking ama noon. Nung siya po ay nasa ministeryo sa Pinas, may mga pinapatungan daw ng kamay, bumabaksak. Yung isa naman ng pinatungan ng kamay, titignan muna sa likod niya kung saan siya mahuhulog. Kung may sasalo. Hindi tunay na pagsamba yun, mga kapatid. Patungan ka man ng kamay o hindi, kitang-kita ng Diyos kung minamahal po siya. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Hindi yung bundok, hindi yung templo sa Jerusalem, kundi yung puso natin. Ngayon, nais ko rin po maibigay with clarity na ayon po sa kaayusan na tinuturo po ng Biblia, hindi porket sinasabi po ng Biblia, hindi mo na kailangan ng church building para sumamba sa Diyos, wala na ho tayo tungkulan o we could say responsibilidad sa iglesia. Nang ibig sabihin, kapag humahayo ho kami, may mga nakakausap po kami ng mga tao, sinasabi ho namin, would you like to hear the gospel and come to church to hear more about the Word of God? Sinasabi nila, I don't go to any church. I am the church. I can worship here in my home. I can worship here in my backyard. I don't need to be a part of the church to worship. In one instance, totoo yun. Sa kategorya ng personal
worship. May tinatawag din congregational worship. And both of them must never be separated. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, you do not need instruments to worship God, but you can, if you want to, in your personal time. Gusto mo magpuri sa Diyos na kayo lang dalawa? Gusto mo lumunda? Gusto mo mag-hallelujah na kayo lang dalawa? Walang problema yun. Personal worship. But when it comes to congregational worship, you need the church. Hindi po pwede, pupunta ako dito sa church na to, pupunta ako sa church na yan. I can worship anywhere. In some instances, you can. But the proper form of worship congregationally, may responsibilidad ka din sa kanila. You have a responsibility to your local church. The church needs you. We need to worship God as a body. Hindi po pwede yung, oo nga, iisang katawan. Nasaan si ulo? Nasaan si kamay? Nasaan si ilong? We need each other. Naku, nawala si ilong, paano ko makakahinga? Eh di gamitin mo yung bibig, eh wala din yung bibig eh. Nasaan? We need each other. So hindi ito yung ibig sabihin po ng ating Panginoon, pwede ka na mag-worship wherever you want. He's talking about personal, theological worship. So tayo po ba mga kapatid, sumasamba po sa Diyos in spirit and in truth? Kaya kung mapapasin po natin sa ating mga himno, bakit very selective po tayo sa ating mga inaawit? Dahil ang pagpupuri na hinahanap ng Diyos must not only be emotional, but theologically Christ-centered. May mga kanta kagaya ng God thank you, God thank you, God thank you, God thank, The only theological thing there is God thank you. Pero nasan yung sa Biblia? It's not theologically centered on Christ. Maganda lang pakinggan. And how do you know that worshiping hymns can be worshiped rightly? Well, take out the instruments and the music and just leave the lyrics. Kapag talaga ninanamnam mo ang mga liriko na nanggagaling sa Biblia, hindi yung tunog ang magpapaiyak sa iyo, kundi yung katotohanan na nakapaloob sa bawat liriko. Ngayon, hindi pinagbabawalan ng Diyos ang mga instrumento. Matter of fact, in the Old Testament, He encourages it. Pero pagdating sa Bagong Tipan, the instrument of our hearts is what's to make melody to the Lord. We need instruments in the church to guide us in how to worship correctly in tune. Pero true worship is not music, not instruments, but the content of what we are confessing. Habang umaawit tayo sa Panginoon, bakit mo sinasabi, Amazing Grace, how sweet the sound? Sinasabi lang po ba natin yun para lang may masabi, may kinakanta tayo? When you're worshiping, you are confessing something to God. Yun ang ibig sabihin po nun, mga kapatid. That is worship. Truth. In spirit and in truth. So ngayon, may mga kanta ho that we are very familiar with. That if you're not looking at the lyrics carefully, nakasentro sa tao rather than on God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, you took the fall and thought of me above all. Kinakanta natin yun. Mali yun. Thought of me above all, mali yun. Because when you look at the Bible, Jesus was all about the Father. Pangalawa na lang ho tayo in that plan of God. Kaya nga sabi po ng Biblia, I did not come here to do my will, or your will, or their will, but the will of Him who sent me. Kaya mapapasin po natin sa ating mga hymno, may mga nire-revise po tayo. Not that the song is entirely bad, but we want to be theologically precise. Kasi ang Diyos po natin is a precise God.
Ang Diyos po natin is a holy and truthful God. And there's no worship na tatanggapin po niya na hindi nakaukit sa katotohanan. And that is worship. Pero, maiba naman ho tayo mga kapatid. Ang pagsamba po ba sa Diyos nalilimitahan lamang sa pag-awit? The obvious answer is no. Here is the truth. How you view God as God will reflect your lifestyle. How you treat your wife, your husband, your children is a reflection of your worship to God. How you treat your workplace, your coworkers, is a reflection of your worship to God. How you view and treat your brothers and sisters in Christ is a reflection of how you worship God. Pagdating sa ibang tao, napaka-gentle natin. Pagdating sa ating mga asawa, lalaki o babae, wala tayong patience. That's a reflection of your worship to God. Spirit and in truth, ang sabi ng Biblia. Bukod pa ho dito, ang dumalabas sa iyong bibig is a reflection of your worship to God. Sabi po ni Santiago, mga kapatid, mula sa iisang bibig lumalabas ang pagpapala at ang pagsumpa at hindi nararapat. Bukod pa ho dito, mga kapatid, your time for Christ is a reflection of your worship to God. Panginoon, sensya na, wala ako oras kasi may pupuntahan pa ako eh. That's your worship of God. Kapag may inuuna ho tayo other than God and His kingdom, yan ang worship mo. Yan ang alay mo. Kapag wala kang pinapakita na pagmamahal sa iyong mga kapatiran in the church, hindi mo masasabi, sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Dahil mismo si Juan ang nagsabi sa unang Juan 4, huwag mong sasabihin, mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, kung yung mga kapatiran mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Everything that we do is a reflection of our worship. Kaya hindi natin maper-perfect ang worship. Kaya ngayon nabasa natin kanina sa Roma 8, dumadaing ang buong nilikha, dumadaing ang ating mga kaluluwa dahil ayaw na ho natin magkasala pa sa Diyos. Gusto na natin makasama ang Diyos at sambahin siya in all of its glory and perfection. At ang hindi nakikita po na marami, not necessarily our church, but many in the world in general, akala lang po nila ang worship is yung umattend ka lang ng Sunday, umawit, magpalapakan, alis na agad. That is not worship. You know what worship is? Ayon po kay Pablo. Basahin nga po natin ang Roma Kapitulo 12. At dito po natin makikita ang tunay na pagsamba na binabanggit po ng Biblia. Talatang 1, Roma Kapitulo 12, talatang 1, Romans 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa marami pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang iyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Yung pala yun. Yung palang ibig sabihin po ng ating Panginoon Jesus, worship me in spirit and in truth. When you give your whole life to Christ and you desire to prioritize obedience to Christ and His kingdom, then sumasamba ka na sa Diyos. Kaya tayo umaawit dahil utos yun eh. Kaya tayo nagtitipon dahil utos yun. Kaya tayo nagpapalakasan gamit ang salita ng Diyos at nananalangin po tayo para sa bawat isa dahil utos yun ng Diyos. Na sa madaling salita, kapag sinundan po natin ang salita ng Diyos, sumasamba ka sa Kanya. Halimbawa, may sama ako ng loob kay Brother August, halimbawa lang.
Sabi pa naman ng Biblia, patawarin, mahalin. Ngayon, kung hindi ko gagawin yon at a-attend ako sa church, kukuha pa ako ng banal na hapunan, hindi tatanggapin ng Diyos ang aking pagsamba. Or for example, sinabi ng Panginoon, kung ikaw talaga ay nagsisi, commit your life to me and the ministry. Pero ang dahilan mo, naniniwala naman ako sa Diyos eh. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. You know when people say hindi sila nakakalimot, ang ibig sabihin po nila is, hindi nawawala ang pag-iisip tungkol sa Diyos. Pero kahit ang mga demonyo, naniniwala din sila sa kanilang pag-iisip na may Diyos. Ang biblical na hindi ako nakakalimot sa Diyos is, sinisikap ko tuparin ang kanyang mga utos. Dahil ang ibig sabihin ng hindi nakakalimot, hindi mo nilalabag ang utos ng Diyos. Pero kung may inuutos ng Diyos, pero madalas mo sinasantabi at sinasadya mo pa at ayaw mo magbago, nakalimot tayo sa Diyos. Ang tawag doon, backsliding. Ang backsliding ay hindi ka lang uma-attend sa church. Ang backsliding is, sa puso mo, meron isang inuutos ng Diyos na ayaw mong gawin. Backsliding ang tawag doon. Kaya dahil ayaw sambahin ng mga Israelita ang tunay na Diyos, anong ginawa nila? Sumamba sila kay Molech, kay Baal, Ashtoreth, sa mga ibang Diyos-Diyosan. Backsliding comes from the root of idolatry. Kaya mga kapatid, napaka-importante talaga na maunawaan natin ang tunay na pagsamba. Tanggalin man ng Diyos ang building na ito at ilagay lang tayo sa park, it will only be worship kung tayo po ay nagkakaisa sa Espiritu at sa katotohanan. Pastor, ayoko sa garahe magpuri sa Diyos eh. Ayoko sa warehouse. Building ba ang tinitignan ng Diyos? Alam niyo ho, minsan kapag kami po ni Mrs. ay bumabiyahe at may nadadaanan po kami ng malalaking mga building, ang gaganda mga kapatid. Pero nung sinearch namin ang paniniwala, we affirm LGBTQ. We affirm egalitarian liberalism. We believe that God is inclusive. We believe in seeker-friendly missional philosophy. Nang ibig sabihin, maging mabait ka lang sa mga tao, huwag kang makatisod gamit ang katotohanan ng salita ng Diyos para makahikayat ng mga miyembro sa church. Ang ganda nga ng building. Puro patay naman sa loob. Wala po ito pinagkaiba sa sinabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Panginoon, ang ganda ng templong ito. Ang ganda! Yeah. Balang araw, gigibayin ko rin yan. Because true worship, mga kapatid, is not outside, but it's in. It's here. Sa aming mga bisita at mga minamahal na mga kababayan na nandito ho ngayon, nais mo bang sambahin ang Diyos ng tunay? Opo, pastor. Good. Ito ang dapat mong gawin. Magsisi ka. At ano po ang ibig sabihin ng pagsisisi? Inaamin mo sa iyong sarili, hindi ka mabuting tao. Masama ka sa paningin ng Diyos. At wala kang binibitbit o tinataglay ng anumang uri o anyo ng katwiran. Masama ka. Masama tayo sa harapan ng Diyos. The moment na sinabi mo, may konting kabaitan ka, hindi mo naunawaan kung sino ang Diyos. At hindi mo rin mauunawaan ang Ebanghelyo. Hindi ibinigay ang Ebanghelyo sa mga taong walang sakit. For I did not come to heal those who are whole, but those who are sick. Those are the ones who need a physician, ang sabi ni Kristo. But if you're righteous already, you don't need the gospel then. Self-righteous ang tawag doon. I need the gospel. Kahit ligtas po ako by faith, kailangan ko pa rin. Dahil ang gospel kahit kailan, hindi mo mauunawan in all of its glory. It's an everlasting study.
Alam ko na yan, namatay si Cruz, muling nabuhay, blah, blah, blah. Wala, mababaw pa rin ang ating pangunawa kung ganun. The gospel of Christ, mga kapatid, is more than just Jesus dying on the cross and being raised from the dead. Matter of fact, paano ka maituturing na Diyos matuwid sa araw ng paghuhukom? The gospel. Paano tayo makakasiguro na tatanggalin ng Diyos lahat ng kabulukan at makasalanan na likas na meron tayo? The gospel. Paano ho tayo makakapaso sa bagong langit at bagong lupa? The gospel. Paano ho tayo makakatiyak na tatalunin ni Jesus si Satanas and will throw him into the lake of fire for all of eternity? The gospel. Paano ho tayo makakasiguro na mabababa na ang Ama, bababa ang banal na Espiritu, in humanly speaking, to dwell with His people for all of eternity? The gospel. So it's more than just naipako siya sa krus. Kaya tayo bilang mga uma-attend ngayon o bilang mga member of the church, if you want to worship God, you must worship Him according to His way. Kasi sabi po dito sa talatang 24 of John 4, ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat, notice the necessity, dapat sumamba sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. So number 1, ano po natutunan natin? The wrong view of worship. Hindi sa lugar, hindi sa denomination, kundi number 2, the right view of worship is, it must be in spirit and in truth. Lastly, number 3, the object of worship. Sino po yung object? Verse 25. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag din Kristo. At pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo. Wrong view of worship. Kinorek ni Kristo. Right view of worship. Dinagdagan pa ni Kristo. Here is the object of worship. Ako. Si Kristo. This afternoon, mga kapatid, the only way that you can worship God correctly is if the object of your faith is on Christ and not your performance. Nag-ikapo naman ako eh. Umaten naman ako eh. Nakinig naman ako eh. So ngayon, ang object ng iyong pananampalataya ay yung mga nagawa mo. Hindi, baliktad. Kaya ka nagbibigay, kaya ka nakikinig, kaya mo sinisikap tuparin ang kalooban ng Diyos, kaya mo sinisikap na magtipon kasama ang mga ibang mananampalataya, ay dahil the object of your faith and worship is Christ. Simptoma na lang yung mga ginagawa natin. Bunga na lang ang mga ginagawa natin. Kaya tayo nananalangin, bunga ito ng pagmamahal natin kay Kristo. Kaya tayo nagbabasa, bunga ito ng ating pagmamahal kay Kristo. Kaya natin tinutupad o sinusunod ng may gabay mula sa banal na Espiritu ang kanyang mga inuutos dahil bunga ito ng ating pagmamahal kay Kristo. At pati na rin yung bunga na yon, hindi nanggagaling sa atin. Nanggagaling pa rin sa Kanya. Dahil siya ang unang umibig sa atin. Kaya, I pray and hope that this afternoon, mga kapatid, scratching only the surface, that we have come to an understanding kung ano yung pagsamba na hinahanap ng Diyos. Totoo, hindi natin maibibigay ang perfect pagsamba. Si Kristo lang can offer that. And He is to be offered that worship. Pero ngayon na sinasabi sa atin ng Biblia, we must worship Him with all that we are sa tulong ng banal na Espiritu, grounded in the truth, in spirit and in truth. Apart from that, wala na siyang ibang tinatanggap na pagsamba sa Kanya. Ang pag-iyak, hindi pagsamba yun. Ang pagluhod, hindi pagsamba yun. Maari, bahagi po yun
bilang mga simptoma ng tunay na pagsamba, pero hindi iyon mismo ang pagsamba na tinutukoy ng Biblia. Kundi ang hinahanap ng Ama ay yung mga tunay na sumasamba sa Kanya. Hindi hinahanap ng Diyos dito yung dami. He's looking for true worshipers. And what is the heart of a true worshiper? Striving to prioritize Christ. Striving to love God and their neighbor. Striving to live for the gospel. Striving to obey Christ. Striving to learn. Striving na hindi magreklamo. Striving na gawin ang lahat para ho sa kanyang kapurihan. Because you're a worshiper. Kaya what you do every day outside and inside your homes is a reflection of how you worship God. Kaya ang hinahanap po ng Diyos nitong hapon are the true worshipers. And the only way you can worship God is through Christ. Hindi kay Maria, hindi sa pastor, hindi sa mga anghel, hindi sa mga santo, hindi sa mga pare, hindi sa isang building, hindi sa isang denomination, kundi through and only in Christ. Yun ang tunay na pagsamba. As we pray.